SBD, so we're from Abra. So Father, welcome to St. Joseph. At saka pinadala yung mga partners in the mission of SBD Friends. So pilgrimage sila doon sa Saigo, wherein St. Joseph Renativites nag-stay mo na, yung mga SBD na missionary, nag-stay mo na doon sa Saigo, may small island, yung Pinsay, at pagkatapos doon, pumunta siya sa Shandong sa mainland China. So part of their, kasi next year, mag-under 50 years, ang SBD, part of the activities yung kanilang pilgrimage. So kasama na sa kanila, welcome. Marami din siguro ang taga-abra dito. Marami din. Sa ating panalangin, ating isama ang intensyon ni Maria Milan, J. Frenchie, Yan Manuel, Lloyd Dominic, Lindin Villahermosa, Alma Dator, Roche Aquino, Flor Dimitatis, Magic Mapimota. Sa ngala ng Ama at ang Anak ni Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Sa pagtatapos ng kalendaryo ng pangliturhiya ng simbahan, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari, ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan ng lahat. Bilang Panginoon ng kasaysayan, makakapiling natin si Jesus sa katapusan ng ating paglalakbay dito sa lupa. Bigyan niya nawa tayo ng lakas upang mapagharian niya ang ating mga kahinaan sa buhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang alin ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawing Panginoon ng papapatawad ng lubos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos. Sa iyo mga kapatid, nagawaan ng kasalan, sa isip sa lahat at sa aking magulang, kaya siya sa kausap sa mga nagpipigil, sa lahat ng mga kailangan. At sa iyo mga kapatid, nakamay ka na natin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kapangyarihan sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan. Niloob mong pag-isahin ang kanan. Idulot mong ang kanan kinapal na pinalaya sa kaliminan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang taong nakasakay sa ulap ay tumutukoy kay Jesucristo na darating upang pamahalaan ang lahat ng nasa langit at lupa. Ito ang nababanaan sa propesiya ni Daniel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ang paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matatag ang pinatungan, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa nung una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, itinatapos si Kristo bilang hari ng mga hari. Bilang hari, isaayos niya ang lahat ng bagay. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayo isang libing maharlika upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Papatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati na ang umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen.
Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalain dumarating sa ngalan ng buo natin, paghahari kanyang ibig. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo?" Tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga purong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinagkipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Ang kapayapaan ng Panginoon ay nasa atin lahat. Good afternoon, everyone. I'm sorry I have to speak in English for my sharing today. Dahil 40 years ago, ang last time na nag-visa ako ng Tagalog o Pilipino. And until then, I've been saying Mass either in Ilocano or in English. So in a way, magkaintindihan naman tayo lahat sa English. Diba? Baka yung English pa ang paborito natin kaysa Ilocano o sa Tagalog. Right? Anyway, my sharing today will be focused on two things. I will not make it very hard for you. I will make it simple. I will make it short and easy to understand and remember. The first point. One of the realities today is the proliferation of lies, of falsehood. A survey was made that every minute somebody tells a lie.
That's why among us Filipinos, there is such a term that arose in the meantime because of this reality. The word or the name, Marites. Sino ba sa inyo ang Marites dito? In name, not in practice. Or for the male, Maripol. Kung gusto nyo, Maripols. Pero bang Maripol dito? Or anybody has the name of Paul or Paulito, and so on and so forth. So it's a reality today. Very much propagated by stockmen. For those who are very familiar with stockmen, those who possess cell phones, tablets, computers, what they read, what they say, almost every moment. There are half-truths, or maybe half-lies, maybe misinformation, disinformation, or lack of information. And many times this information doesn't deal with the true facts. You talk about the bad things of other people, or the bad things of the realities of life. But in the gospel of today, Jesus says, I am the truth, and I have come to tell the truth about my Father, about my mission in life, our liberation from falsehood and lies. When we believe in Jesus, we believe in the truth. And when we believe in Jesus, and when we believe in the truth, and live in the truth, we gain freedom and liberation from evil and lies. For us Christian, or for us Catholic Christian, that is one of the challenges that we face in life, to live a truly faithful follower of Christ. We cannot live in lies. We cannot live in falsehood. Because that is contrary to the truth about God, about Jesus, about our faith. So let us be carrier and bearer of the truth. The truth about God, the truth about our salvation, the truth about our redemption. And one of the things that we can overcome this falsehood is to be repentant. And when we say we are repentant, we are willing to turn around our life 360 degrees. It's a radical challenge. We cannot be part-time Christians. We cannot be part-time Catholics. We are full-time because our life is a full-time fulfillment of the promise of God for salvation. That's why Jesus is telling us and told his disciples, if you want to be my disciples, follow me and carry your cross every day. The cross that we carry every day is not the weight or the heaviness of something that is challenges our life. The cross that we carry every day is exactly the call of Jesus to be faithful to Him. Second point, today is the celebrity of Christ our King. Pero ngayon, ang daming king sa mundo. Hindi lang king, mga queen. Merong Tapan King. Merong Buking. Merong Burger King. Baka meron pang, ano pang mga king? Of course, King Miking,
They're the twin. And the worst kind of king or queen, yung mga drag king and queen. O kaya pogo king or queen. Lalo na sa ating bansa, di ba? So we ask ourselves today, whom is our king? What kind of queen is reigning over our lives? Sino ang naghahari sa pag-iisip natin? Sino naghahari sa ating puso? Sino naghahari sa ating pakikitungo? Sino naghahari sa ating pamilya? Sino naghahari sa ating lipunan? Kadalasan, yung mga mayayaman, kadalasan, mga makapangyarihan. At sino yung mga naabi? Exactly the opposite, the multitude of those who are suffering. And these are the people that Jesus came to liberate as a king. Kaya dapat na tayo pumapalik. That is the challenge of the kingship of Jesus. On whose side are we? Are we on this side or on the other side, contrary to Him? So I'll go back to the question. Sino ba ang naghahari sa ating buhay? Sino ba naghahari sa ating pamilya? Who dominates us? Is it the truth? Is it justice? Is it peace? Is it compassion? Is it love? Or is it the exact opposite? So in this Mass, in other Mass, in our prayers, let us ask Jesus, the true King of our life, not only today, but for eternity, that our lives, that our communities, that our activities, that our relationship, the center of it will be the kingship of Jesus. So personally, in this Mass, I'll pray with you. We'll pray also for us, ministers of the church, that when we speak the truth all the time. In the center of the truth is the truth of our Jesus as our King. And may His kingdom live in our hearts. May His kingdom live in our families. May His kingdom live in our communities. May His kingdom live in our country and throughout the world. And may that be our prayer, and may that be our mission throughout time. Amen. Together with all. Sumasampalataya sa Diyos, Amang makapangyarihan sa kami lumapit tayo sa ating Diyos Ama upang maging ganap ang kanyang paghahari at kalooban dito sa ating bayan, gaya ng sa langit. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga
Lumago nawa sila sa katapatan kay Kristong Hari upang paglingkuran nila at gabayan ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, ibigin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, itaguyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan, at kaunlaran sa kanilang mga bayan at maipagtanggol nila ang mga mahihina at mga walang tinig sa likuran. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, ibigin mo kami. Para sa mga humahamak sa kapayapaan, sa mga naghahasik ng pagkakahati-hati, at sa mga gumagamit ng dahas at panunupit upang matupad ang kanilang makasariling nais, magbagong loob nawa sila at tahakin ang daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, ibigin mo kami. Para sa lahat ng mga may karamdaman, magtiwala nawa sila kay Kristong Hari na dudulot sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, ibigin mo kami. Para sa mga umanaw, tanggapin nawa sila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, at makamta nawa nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, ibigin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, ibigin mo kami. Diyos Ama, itulong mo kami maging mga tapat na alagad ni Kristo aming tagapagligtas at hari sa gitna ng mga hirap sa buhay na aming pinagdaraanan. Maging lakas nawa namin siya na naghahari kasama mo ng Espiritu, patuloy na gumagabay ngayon at magpakailanman. Amen. Oh
Manalangin kayo mga kapatid upang paghay natin ay karuga ng Diyos sa mga makapangyarihan.